Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Napahinto naman si Ling Taishen nang may isang tao na malapit sa kanilang kinaroroonan ang pagalit na sumisigaw na kung sino ang bastard na nagnakaw ng kayamanan sa loob ng kuweba. At nakangisi niyang nilingon ang lugar na pinanggagalingan ng malakas na pagsigaw sa kadahilanang batid niya na ang may kagagawa nito ay si Jiang Chen, kaya naman sa loob-loob niya ay labis niya na pinupuri ang kakayahan ng kanyang pamangkin. Samantala, ay mabilis na tumatakbo ang green-eyed albino tiger dahil sa pagmamadali nito sa kanyang ginagawang pagtakas. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang may nakita siyang isang tao na nakaharang sa kanyang dadaanan, kaya naman ay bigla itong napahinto sa kanyang ginagawang pagtakbo. At ito pala ay ang ating bida na nakatalikod lang habang nakaharang sa dadaanan ng green-eyed albino tiger, at nagagalak niya na sinabihan ito na sa wakas ay nandito na din ito. At kasunod nun ay nagsaad siya na meron siyang ibibigay na dalawang pagpipilian ito, at ang una ay kung susuko na ito sa kanya at ang pangalawa naman ay kung gusto na nito na mamatay na lang sa lugar na ito. At pagkatapos niya sabihin yun ay nilingon niya na ito at seryosong pinayuhan ito na maging matalino sa gagawin nitong pagpili, habang may katakot-takot na ekspresyon. Ngunit hindi naman natakot dito ang green-eyed albino tiger at nagpakawala pa nga ito ng malakas na pagsigaw senyales na hindi niya ito sinasang-ayunan. Tinawanan lang naman ng malakas ng ating bida ang ginawang pagtanggi nito habang naglalakad na siya papalapit dito, at nagsaad siya na nag-aalala ba ito na hindi niya magagamot ang mga pinsala nito. At nang makalapit na nga ang ating bida sa green-eyed albino tiger ay nilapat niya ang kanyang isang kamay sa ulo nito, at kasabay nun ay naglabas ito ng bahagyang enerhiya senyales na sinisimulan na niya na gamutin ang mga pinsala na natamo nito, habang sinasabi niya na ang pagpapagaling ng mga pinsala na natamo nito ay napakadali lang para sa kanya. Maya-maya lang ay naglaho na nga na parang bula ang lahat ng sugat nito, at pagkatapos nun ay tinanong ito ng ating bida kung sesuko na ba ito sa kanya ngayon o hindi pa din. Umasta naman ito na parang isang alaga na maamong pusa habang dinidilaan si Jiang Chen, patunay na sumusuko na nga ito sa ating bida. Sa kabilang banda naman, sa syudad ng City of the Green Flames at sa lugar kung saan nakatayo ang headquarters of the Army of Green Flames, ay maririnig sa labas nito na may isang tao na nagsasaad sa kanyang tauhan na tinatawag niyang Operative 11 at sinasabi niya dito na kunin nito ang Jade Pass para sa pagpunta nito sa lugar ng Chaotic Range, at pinaliwanag niya na ito ay ang gagabay dito patungo sa tao na pinapahanap niya, at mariin na sinabi na siguraduhin nito na maibabalik sa kanya ang taong ito. Dagdag niya pa habang may seryosong ekspresyon na gusto niya talaga na masuring mabuti ang taong nakapasok sa loob ng kuweba. Samantala, ay isa-isang hinahunting ng green-eyed albino tiger ang iba pang kapwa niya mga halimaw, at maging ang ating bida ay isa-isa ding pinapatay ang mga halimaw kung saan ay binigyan niya ang isang halimaw na ito ng pagwas-iwas ng kanyang espada. At pagkatapos nun ay nagagalak niyang sinabi na ang lahat ng materyales na kanilang nakuha ay sapat na upang makagawa ng Yuan Dan Potion para sa kanyang clan. At pagkatapos niya sabihin yun ay inaya na niya ang green-eyed albino tiger na tinatawag na niya ngayon sa pangalang Winter, na umalis na sila patungo sa kanilang mansyon, na agad naman na sinang-ayunan nito sa pamamagitan ng kanyang pagsigaw. Kasunod nun ay umalis na nga silang dalawa habang nakasakay ang ating bida sa likuran nito. At makalipas lang ang ilang sandali ng kanilang ginagawang paglalakbay ay biglang pinatigil ni Jiang Chen si Winter sa pagtakbo nito, at pagkababa niya ay sinabi niya dito na ang Ling Clan Mansion ay nasa harapan lang nila kaya maglalakad na lang siya patungo dito. Dagdag niya pa na dahil ito ang kanyang secret weapon ay hindi pa ito maaaring magpakita sa ngayon kaya manatili na lang muna ito sa lugar na ito ng ilang mga araw, at maghintay na lang sa kanyang pagtawag dito. Sinang-ayunan naman ito ni Winter kaya naman naghanap na ito ng maaari niyang maging tirahan ng pansamantala. Habang naglalakad na nga ang ating bida ay nagagalak niyang sinasabi na dahil naayos na ang lahat ay sa wakas ay makakauwi na din siya. Samantala sa loob ng Ling Clan Mansion ay makikita na wasak-wasak ang ibang mga parte ng lugar ng Ling Clan Mansion,
Senyales na may nangyayaring masama ngayon sa kanilang clan. At maya-maya lang ay nakarating na nga din ang ating bida sa labas ng kanilang clan, at nanlaki na lang ang kanyang mga mata nang makita niya ang pagkawasak ng harapan ng kanilang mansion at ang napakaraming bakas ng dugo. Kaya naman agad-agad na siya na nagmadali patungo sa loob nito, habang nagngingit-ngit sa galit niyang sinasabi na siguradong may nangyayari ngayong masama sa kanilang clan. Nilipat naman ang eksena sa loob ng Ling Clan Mansion, at doon ay makikita na pinapalibutan ng mga gunggong na hangal ang patriarch ng Ling Clan. Magalang naman na nagsaad ang patriarch sa hangal na nakasakay sa kabayo na tinatawag niyang Third Master, na ang 1,000 gold coins na kanilang kabayaran ay naibigay na niya sa Shwelang Pack kaya bakit naninihil pa din ito sa kanila ngayon. Mayabang naman na tumugon ang hangal na Third Master ng Shwelang Pack na ang Ling Clan ay na-offend ang Tianlonggang kaya naman napagpasyahan nila na magbabayad na ngayon ang bawat miyembro ng Ling Clan sa kanila sa mga susunod na dekada. Labis naman na nagalit si Ling Taijon sa kanyang mga narinig kaya naman pasigaw niyang sinabi dito na ang kanilang clan ay hindi man lang nga kumikita bawat taon ng 10,000 gold coins. Ngunit ngayon ay binabalak pa nito na palakihin pa ang kanilang magiging kabayaran, dagdag niya pa na binabalak lang talaga ng mga ito na maging dahilan ito sa bingit ng kamatayan ng kanilang buong angkan. Dahil sa mabibigat na sinabi ni Ling Taijon ay nagpintig ang tenga ng hangal na Third Master. Kaya naman agad na itong umatake gamit ang kanyang sandata habang pag-alit na sinasabi nito na dahil ayaw ng mga itong magbigay ng pera ay dapat na silang mga mamatay. Sa nangyari ay matagumpay naman itong sinalag ni Taijun ngunit makikita na labis itong nahihirapan sa ginagawa nitong pagsalag dito, kaya naman sinabihan na niya ang kanyang ama na mag-iingat ito. Ngunit hindi naman ito inintindi ng patriarch sa halip ay pasigaw niyang pinapatigil si Taijun sa ginagawa nitong pakikipaglaban, at sinabi niya na ang tao na ito ay nasa level na ng 7th tier Shen Yuan kaya wala itong kalaban-laban dito. At maya-maya lang ay kagaya nga ng sinasabi ng patriarch ay nagresulta ito ng pagsuka ni Ling Taijun ng makapal na dugo. Labis naman na nag-alala ang patriarch sa nangyari kay Ling Taijun, kaya naman agad nito na nilapitan ang kanyang anak at agad niya na tinatanong ang kalagayan nito. Ngunit pagkatapos sabihin ito ng patriarch ay bigla naman sumulpot sa kanilang harapan ang hangal na Third Master na naghahanda na sa muling gagawing pag-atake nito. Habang sinasabi niya na dahil hindi pa ito tuluyang namatay at ayaw pa din ibigay ang mga kabayaran nila ay tutulungan niya na ang Tianlonggang sa pagpatay sa mga ito. Kaya naman nang makita ito ni Ling Taishen ay labis itong nag-alala para sa kanyang kapatid at sa kanyang ama. At habang papalapit na nga sa patriarch ang atake ng hangal na Third Master ay napapasabi na lang siya sa kanyang isipan na kung ito na ba ang araw na mauubos ang kanilang Ling Clan. Subalit sa hindi nila inaasahan ay bigla naman na dumating ang ating bida na pag-alit na pinapatigil ang ginagawang pag-atake ng gunggong na hangal. At kasunod nun ay mabilis na sumulpot ang ating bida sa harapan ng hangal na Third Master at agad na sinalag ang atake nito, na ikinagulat naman ng hangal kaya naman pag-alit na tinanong nito si Jiang Chen na kung sino ba ito. Sa kabilang banda naman ay labis na nagagalak si Ling Taishen at ang kanilang mga tauhan sa pagbabalik ng ating bida, maging ang patriarch ay ikinagulat din ito at napasabi na lang na sa wakas ay nagbalik na din ito. Nilingon naman ito ng ating bida at kumpiyansang sinabihan ang kanyang grandfather na lumayo na ito at siya na ang bahala sa mga hangal na nanghihimasok sa kanilang clan mansion. At pagkatapos ay tinutok niya ang hawak niyang sibat sa mga gunggong na hangal, at pasigaw niyang kinuha ang atensyon ng lahat ng miyembro ng Shwelang Pack na nandito sa kanilang Ling Clan mansion. At kasabay noon ay nagpakita siya ng katakot-takot na ekspresyon habang sinasabi niya sa mga hangal na kung magbibigay ang mga ito ng 100,000 gold coins ay hahayaan niya sila na makaalis ng buhay pa sa kanilang Ling Clan mansion. Ngunit sa kabila ng matinding sinabi ng ating bida ay pinagtawanan lang siya ng mga ito, at mayabang pa na sinabi ng gunggong na ito na kung kilala ba ni Jiang Chen kung sino ang pinagbabantaan nito. Seryoso namang tumugon ang ating bida na wala siyang interes na alamin pa kung sino silang grupo ng mga gunggong. At dahil sa pabalang na pagsagot ng ating bida ay labis na nabastusan ang gunggong kaya naman agad ito na naghanda ng kanyang pag-atake, habang sinasabi niya na mukhang naghahanap na si Jiang Chen ng magiging kamatayan nito,
Dagdag niya pa na alalahanin ng ating bida na siya na nagngangalang Luyan ang tao na mismong puputol ng paghinga nito. Sobra namang nag-alala ang mga tauhan ng Ling Clan at agad na sinabi kay Jiang Chen na mag-iingat ito dahil ang gunggong ay walang iba kundi si Luyan na nasa level ng 3rd tier Shen Yuan. Ngunit hindi naman nangamba ang ating bida sa mga sinabi nila bagkus ay nakangisi niya pang pinakalma ang mga ito. At nang makalapit na nga ang atake ng gunggong na si Luyan ay mabilis lang itong inilaga ng ating bida at tumama lang ito sa kanyang after image. Kaya naman nang makita ito ng gunggong ay labis niya itong ikinabigla dahil sa sobrang bilis ng ating bida ay ang pulang anino lang nito ang kanyang tinamaan. Subalit mas lalo niya namang ikinabigla nang bigla na lang sumulpot ang ating bida sa kanyang harapan na binubunot na ang espada nito. At kasunod nun ay hindi na niya nagawang makareact pa ulit sapagkat mabilis na nilaslas ng ating bida ang kanyang leeg. Kaya naman habang naghihingalo na ang gunggong ay hindi niya pa din magawang paniwalaan ang nangyaring ito. Ngunit kasabay nun ay ang pagbulwak ng kanyang makapal na dugo na nagresulta ng agad na pagkamatay nito. At nang makita ito ng hangal na Third Master at ng mga miyembro ng Shuelang Pack ay labis na nagalit ito sa ating bida sa pagpatay sa kanilang kasamahan. Seryoso naman itong nilingon ng ating bida at sinabi sa mga gunggong na hangal na sobrang mahihina ang mga ito habang may nakakalokong ekspresyon. Dagdag niya pa na sabay-sabay na sila na umatake para naman magkalaban ang mga ito sa kanya. Kaya naman mas lalong nagalit ang hangal na Third Master sa labis na kayabangan ng ating bida, kaya agad-agad nito na inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin na si Jiang Chen at agad na patayin. Sa utos naman ng hangal ay mabilis na sumunod ang mga ito at sabay-sabay na sumugod kay Jiang Chen, subalit sa kabila ng dami ng mga gunggong ay makikita na hindi man lang nangangamba dito ang ating bida. Bigla namang tinawag ng Patriarch ang kanyang apo at pinaalam dito na ang mga miyembro ng Shuelang Pack ay bihasa na mga mandirigma. Dagdag niya pa na ang Third Master ng Shuelang Pack ay nasa level ng 7th tier Shen Yuan kaya dapat ay maging maingat ito. Subalit sa kabila ng paalala ng Patriarch ay hindi naman nakaramdam ng kahit konting takot dito ang ating bida at sa halip ay seryoso niya pang pinakalma ang kanyang lolo. Nasabi din niya na meron siyang sariling mga plano, at kasabay nun ay ang pagkilos na ng ating bida, kung saan ay mabilis niyang inatake at sunod-sunod na pinaslang ang maraming bilang ng sumugod sa kanyang mga gunggong. Matapos ay mayabang niyang tinindigan ang iba pang natitirang mga gunggong na hangal, at sarkastiko niyang sinabi sa mga ito na kung ayun lang ba ang mga ipapakita nila. At nang makita naman ng mga gunggong ang mabilis na pagpatay ng ating bida sa kanilang mga kasamahan ay labis na natakot ang mga ito, kaya naman agad-agad na itong mga tumakbo para sa kanilang pagtakas, habang ang hangal naman na Third Master ay sinubukan pang pigilan ang mga ito sa kani-kanilang pagtakas. Subalit napahinto naman ito ng sarkastiko na nagsaad sa kanya ang ating bida na kung ito lang ba ang kakayahan ng kanilang Shuelang Pack. At nang marinig ng hangal ang pang-iinsulto ng ating bida sa kanilang grupo ay nagngit-ngit na ito sa matinding galit, at nagsaad na talagang naglakas loob si Jiang Chen na patayin ang maraming bilang ng kanyang mga tauhan. Seryoso namang tumugon ng ating bida na kagaya ng sinabi niya kanina ay makakaalis lang ang mga ito ng buhay kung magbibigay sila sa kanya ng 100,000 gold coins. At dahil doon ay hindi na nga nakapagtimpi ang hangal na Third Master sa pangmamaliit sa kanila ng ating bida, kaya naman sumabog na ito sa matinding galit at agad na inatake si Jiang Chen gamit ang kanyang pinakamalakas na teknik na tinatawag niyang Comet Moon Chaser. Subalit sa kabila ng paggamit nito ng kanyang pinakamalakas na atake ay walang kahirap-hirap lang ito na sinalag ng ating bida gamit lamang ang kanyang espada, na nagsanhi pa ng pagkasira ng sandata ng hangal na Third Master. At kasunod nun ay inatake pa ito ng ating bida na tumagas sa dibdib nito kaya naman napasigaw na lang ng malakas ang hangal sa matinding pinsala na kanyang natamo. Kasabay nun ay pinaluputan pa ng ating bida ang katawan ng hangal na Third Master ng kanyang dalawang paa, at pagkatapos ay ibinalibag niya ito sa hindi kalayuan. Sa kabila naman ng mga matinding pinsala ng hangal ay nagawa pa nitong tumayo, ngunit sa hindi niya inaasahan ay hindi pa doon natatapos si Jiang Chen sa pag-atake ng kinuha nito ang tali ng daladala niyang kabayo, at kasunod nun ay ibinalibag ito ng ating bida patungo sa kanya na labis niyang ikinagulat.
Ngunit dahil sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi na ito nagawang mailagan pa ng hangal at buong-buo niya itong sinalo. At nang hamupa na ang mga alikabok ay makikita na nakadagan dito ang kanyang sariling kabayo, kaya naman wala na itong magawa pa kundi sumpain na lang ang ating bida. Subalit napahinto naman ito sa kanyang pagsasalita nang tinutukan ito ni Jiang Chen ng kanyang sandata, na labis nitong ikinatakot kaya naman nagmamakaawa na ito sa ating bida na huwag siyang paslangin, dagdag niya pa na sasabihan niya ang kanyang swelang pack na agad na magpadala dito ng 100,000 gold coins. Ngunit sa kabila naman ng sinabi ng hangal na Third Master ay tinignan lang ito ng masama ng ating bida at seryoso siyang nagsaad na huli na ito ngayon para dito, at pagkatapos niya sabihin yun ay agad niya itong inatake na dahilan ng pagkamatay nito. At nang makita naman ito ng mga tauhan ng Ling Clan ay imbis na matuwa ang mga ito ay labis pa silang natakot sa kadahilanang nag-aalala sila sa gagawing paghihiganti ng buong Swelang Pack. Maging ang Patriarch ay labis din na nag-aalala sa ginawa ng kanyang apo, at kinakabahan niya na sinabi dito na napakarami pang malalakas na tauhan ang Swelang Pack, dagdag niya pa na usap-usapan na ang pinuno ng mga ito ay naabot na ang Master Warrior of the Shen Yuan kaya kahit sa Tianlonggang ay hindi natatakot ang mga ito. Kumpiyansa naman na nagsaad ang ating bida na huwag mag-alala ang kanyang lolo dahil ang balita ng pagkamatay ng third son ng Swelang Pack ay hindi malalaman ng mga ito sa loob ng 1 buwan, nasabi din niya na isa pa ay meron din siyang naisip na plano laban sa mga ito, at sa loob ng 1 buwan na iyon ay ang kanilang clan ay hindi na magagawang matalo ng kahit sino. Makalipas ang ilang mga sandali ay nilipat ang eksena sa labas ng mansyon ng Ling Clan, at sa loob nito ay maiging nagmi-meditate ang magkapatid na si Ling Taishen at Ling Taijun para sa kanilang pagpapagaling, dahil sa binigay sa kanilang medicine ng ating bida. At maya-maya lang ay dinilat na ng mga ito ang kani-kanilang mga mata senyales na natapos na ang mga ito sa kanilang ginagawa, kaya naman nang makita ito ng ating bida ay agad niya itong mga tinanong kung maayos na ba ang pag-recover ng mga ito. Nagtataka naman na sumagot si Ling Taishen na ang kanilang mga pinsala ay mabilis na gumaling at ang kanilang skills naman ay nadagdagan pa. Kaya naman tinanong ni Ling Taijun si Jiang Chen na kung ano bang klaseng medicine ang Yuandan at kung bakit napakaganda ng epekto nito. Nagagalak naman na tumugon ang ating bida na isa lamang itong first grade Yuandan na ginawa ng isang master alchemist. At nang marinig ng kanyang dalawang tiyuhin na isa pala itong first grade na medicine ay nanlaki na lang ang mga bunganga at mata ng mga ito dahil sa labis na pagkagulat, sapagkat nagkakahalaga ang bawat isa nito ng 1,000 gold coins. Kaya naman hinabol nilang dalawa ang ating bida upang bugbugin ito, sa kadahilanang sobra silang nanghihinayang na pinagamit pa sa kanila ito ni Jiang Chen at hindi na lang ginamit para sa kanyang sarili. Nagtago naman ang ating bida sa likod ng kanyang lolo kaya naman pinatigil na ng Patriarch ang kanyang dalawang anak, at sinabi niya sa kanyang apo na ang Yuandan medicine ay napakabihira lang na gamot, at kahit ang Tianlonggang at Swelang Pack ay sobrang nagnanasa na makakuha nito, kaya dapat ay ginamit na lang nito ang Yuandan medicine para sa kanyang sarili. Nagagalak naman na nagsaad ang ating bida sa kanyang lolo na huwag itong mag-alala para dito. At pagkatapos niya sabihin yun ay nilabas nito ang napakarami niya pa na nakatagong Yuandan medicine. Kaya naman nang makita ito ng lahat ay mas lalo nila ito na ikinagulat, at napapatanong na lang kung magkano kaya ang aabutin na presyo ng lahat ng ito. Pinaliwanag naman ng ating bida na sa tansya niya ay nasa mga 2,000 Yuandan medicine ito, kaya kung ibebenta ng 1,000 gold coins ang bawat isa ay nagkakahalaga ang lahat ng ito ng 2,000,000 gold coins, na nagpalaki sa mga mata ni Ling Taishen dahil kahit umabot pa ng century ang kanilang clan ay hindi nila ito kayang kitain. Nagtataka namang tinanong ng Patriarch ang kanyang apo na kung saan ito nakuha ni Jiang Chen, na agad naman din na sinagot ng ating bida na huwag nang mag-alala ang kanyang lolo dahil siya mismo ang gumawa ng mga ito. At sa ginawa na revelasyon ng ating bida ay sobra itong ikinabigla ng buong angkan ng Ling Clan sapagkat hindi nila inaasahan na kayang gawin ito ni Jiang Chen, subalit sa kabila nun ay labis din nila itong ikinatutuwa dahil sa wakas ay meron na silang isang master alchemist. Ngunit sa kabilang banda naman ay nag-aalala pa din ang Patriarch para sa kanyang apo,
At sinabi niya sa ating bida na kahit isa itong talentado na cultivator ay sa loob ng isang buwan ay siguradong hahantingin ito ng Tianlonggang at Shuelang Pak, kaya naman dapat ngayon pa lang ay umalis na ito sa kanilang clan. Pasigaw naman itong hindi sinang-ayunan ng ating bida at tinanong ang kanyang lolo na kung ano ang ibig sabihin nito. Subalit napahinto naman siya sa pagsasalita nang pigilan siya ng kanyang tiyuhin na si Ling Taishen at pinaliwanag nito na tama lang ang desisyon ng kanilang patriarch, dahil napakaikli lang na panahon ng isang buwan kaya kahit meron pa silang Yuandan medicine ay nag-aalala pa din siya na hindi nila makakayanan na labanan ang mga ito. Dagdag niya pa na para sa kapakanan ng kanilang clan ay lumayo muna ito sa kanila at magsumikap sa pag-iensayo, upang maipaghiganti silang lahat nito sa hinaharap. Na mariin namang sinang-ayunan ng kanilang mga tauhan at sinasabi nila na hindi sila natatakot sa kamatayan hanggang mabubuhay ang kanilang young master, dahil ito na lang ang nag-iisang pag-asa ng kanilang Ling clan. Dagdag pa nila na sila na ang bahala na kumuha ng atensyon ng mga kalaban upang magawang makatakas ni Jiang Chen. At nang marinig naman ito ng ating bida ay naging seryoso na lang ito, at sabay na napangiti sa kadahilanang labis na nakaramdam ng tuwa ang kanyang puso dahil handa ang mga ito na isakripisyo ang kani-kanilang sarili para lamang sa kanya. At pagkatapos ay mariin niyang inihayag sa lahat na hindi na nila ito kailangan pang gawin dahil kahit kailan ay hindi niya magagawang iwan ang kanilang clan. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng lahat at pinipilit pa din si Jiang Chen na agad nang umalis ngayon. Subalit pinatigil naman sila ng ating bida at mahinahon na nagsaad na hindi ng mga ito kailangan na magpanik, at patapusin muna siya sa kanyang gustong sabihin. At kasunod nun ay tinawag niya ang kanyang lolo at ipinaalala ang kanyang sinabi kanina na ginagarantiya niya na ang Ling clan ay hindi na matatalo sa loob lamang ng isang buwan, at kasunod nun ay kumpiyansang sinabi ng ating bida na sinisigurado niya na sa loob ng isang buwan ay ang lahat ng bawat miyembro ng kanilang clan ay magkakaroon ng 10 piraso ng Yuandan medicine. Dagdag niya pa na sapat na ito upang magkaroon ng kanilang clan ng 100 Shen Yuan warrior at 100 9th tier Yuan Jing warrior. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!